pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin, 4 na minuto matapos ang alas 4 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Saan man sa mundo, tiyak na mayroong magandang kwento tungkol sa mga Pilipino mula sa mga banyaga. Dahil kinikilala ang galing ng OFWs na humahakot ng mga parangal sa iba't ibang larangan. Una na rito, ang mahabang listahan ng mga Pilipinong pinarangalan ng Royal Family at iba pang award-giving body sa United Kingdom, kabilang ang British Empire Award, Order of British Empire, our Health Heroes Award,
George Cross Medal at National Health and Care BAME Awards. Namumukod-tangi rin ang malasakit ng OFW sa kanilang mga pinagsisilbihan. Maging si Israeli President Isaac Herzog ay nagbigay pugay sa kabayanihan ng Filipino caregiver na si Camille Hesalva sa pag-atake ng mga Hamas noong 2024. Ang likas na pagiging matyaga at maparaan ng mga Pilipino rin ang umangat nang masungkit ng isang Pilipinong guro na si Ramil Buenaventura ang Big Apple Award at Hometown Heroes in Education Award sa New York. Wagi rin ang OFW sa Emirates Labor Market Award, Chani Extra Mile Award, at iba pang parangal, nominasyon at kampyonato para sa mga OFW tulad ng Business, Geoscience, Technology at Entertainment, Mapa-Emmy, Grammy o Academy Awards pa. Kilala ang mga Pilipinong manggagawa sa pagiging masayahin, masipag, may puso at dedikasyon sa trabaho. Mga katangiang baon ng ating OFW sa kanilang paglipad. Hindi lang galing ang baon, kundi puso, pag-uugali at pag-iisip ng isang tunay na Pilipino. We give the world our best. Kaya't ngayong gabi, makakasama natin ang isang natatanging OFW, multi-awarded, global performer, naging miyembro ng premier vocal group na The Company, at ngayon nagtatanghal na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ruben Laurente. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman po ang muling tahanan ng OFW. Magandang hapon mga OFW na saan ka mang panig ng mundo. Ngayon po ay May 22, 2025. Ako po ang inyong lingkod, the Director Charles Tabo, na makakasama natin ngayong live dito sa studio na nagbabalik at wala kundi si ASEC Venecio Legaspi for Land-Based OFW Concern. Kasama natin siya ngayong hapon na ito. At isa na naman pong makabuluhang episode ang aming ihahandog sa programang Tahanan ng OFWs alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Huwebes. ASEC? Salamat, Director Charles, at magandang umaga. Salamat, Director Charles, at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa ating mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga OFW at ang kanilang pamilya. Po. At bago natin makalimutan, gusto ko sanang batiin at hindi naman natin nakakalimutan na batiin ng happy birthday at kahapon ay nagdiwang ng kanyang birthday si ASEC Veni po. Ang isa sa mga masisipag na kasama natin dito, dati rin siyang OFW for ilang taon po yon, ASEC? 21 po. 21. Kala ko, di ba, 34? Akala ko edad ang tinatanong nyo. Si ASEC, halos 34 years na rin po siya na OFW at yan po ay parang isa sa mga parang tatay-tatayan ng mga OFW sa 3 dekada niya na pagiging OFW po, doon po sa Saudi Arabia po, ASEC. At ASEC Veni, bago po tayo magsimula ay atin pong makipinig sa ating mga tagapanood. Tayo po ay live ngayon sa ating official Facebook page, ang Department of Migrant Workers at ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At mapapanood din ito mamaya lamang sa RP World Service para sa ating mga kababayan abroad. ASEC, parang kailan lang alam mo ba na pang 18th episode na natin ito ngayon po ang daanan ng OFW po. Sa dami po ng ating mga pinag-uusapan, mga makabuluhang mga topic na concern po ng ating mga OFW. Director, dapat mayroon tayong cake dito. Dibo pa lang ngayon ng ating programa, 18 years, di ba? 18 na episodes. Opo. Sa ikawalong 18th na episode na handog ng tahanan ng OFW, ang talakayan para sa iilang mga updates at concerns ng ating mga kababayan. Lalo na ngayon, ASEC, pag bulay-bulay, pag-usapan natin ngayon at makikibalitaktakan tayo sa usaping balikbayan boxes. Tamang-tama, Director Charles. Dahil naman natin na pagdating po sa balikbayan box, yun po ay hindi lang malapit. Talaga yun po ay puso ng mga OFW dahil alam naman, galing tayo sa abroad. Araw-araw at oras-oras, tinitingnan po natin kung yung box may ipuno na at pwede na nating ipapadala sa ating mga sa buhay sa Pilipinas. At napakaalaga ito, ASEC,
bilang ikaw, OFW din ako before. So, araw-araw ay naaalala natin na ating mahal sa buhay. So, tuwing pupunta tayo sa supermarket, yung mga bilin sa atin ay nandyan po sa isang tabi natin ang balikbayan boxes. So, napakahalaga po ito sa buhay ng isang OFW. Pero bago natin pag-usapan yon, Asek, ay narito muna ang mga ilang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW itong nakalipas na linggo. Mas pinalakas na kooperasyon ng DMW sa DICT at DOST, lumarga. Pinalakas ng Department of Migrant Workers at Department of Information and Communications Technology o DICT ang kooperasyon para sa digitalisasyon ng serbisyo para sa mga overseas Filipino workers. Sa pulong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at DICT Secretary Henry Aguda, nitong May 16, tinalakay ang pagpapahusay sa e-travel system at suporta sa kampanya kontra online illegal recruitment. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing efficient at digital ang proseso ng pamahalaan sa proteksyon sa mga OFW. Nakipag-partner din ang DMW sa Department of Science and Technology para sa mga estratehiya na mapalakas ang mga negosyo ng mga OFW at magkaroon ng angkop na inobasyon gamit ang mga teknolohiya na dinevelop ng Research and Development Institutions sa bansa. Sa kolaborasyon sa Entrepreneur Volunteers Incorporated, layo nito na masuportahan ng mga OFW sa pagtatayo ng mga negosyo sa ilalim ng DOST Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines Program at pondo naman mula sa DMW Reintegration Programs. Balita mula sa tahanan. DMW Undersecretary Kaunan, bagong OWA Administrator. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DMW Undersecretary Patricia Ibon Kaunan bilang bagong administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kilala si Kaunan sa kanyang dedikasyon sa kapakanan ng mga OFW at sa pagbuo ng 15 labor agreements bilang Undersecretary ng Policy and International Cooperation ng DMW. Dahil sa kanyang talino, malasakit at liderato, kinikilala si Kaunan bilang tinig ng mga migrant workers sa loob at labas ng gobyerno. Formal na nanumpa bilang administrator ng OWA si Kaunan nitong May 16 sa harap mismo ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak. Balita mula sa tahanan. DMW ipinasara ang 3 language centers. 3 language training centers sa Bulacan at Cebu ang sabay-sabay na ipinasara ng Department of Migrant Workers noong May 16 dahil sa umunoy pagkakasangkot sa illegal recruitment at human trafficking. Kabilang sa mga ipinasarang IWA Language Center sa Malolos, Bulacan, 2 sangay ng ASEAN Way Learning and Development Center sa Kalumpit, Bulacan at Lapu-Lapu City sa Cebu. Modus na mga itong i-refer ang kanilang mga trainee sa mga contact na recruitment agency at naniningil ng 50 hanggang 70,000 piso. Ipinaliwanag ni Undersecretary Bernard Olalia na kahit may test na permit, bawal mag-recruit ng mga language centers na walang lisensya mula sa DMW. Nagbabala ang opisyal na pupuntahan at susuyuri ng buong Pilipinas upang maipasara ang mga legal na recruitment hub upang maproteksyonan ang mga OFW. Balita mula sa tahanan. Pilipinas at Czech Republic ipinagdiwang ang Friendship Week. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak at Czech Ambassador Karel Hedge ang pagsisimula ng Philippines-Czech Friendship Week nito lamang May 20. Bahagi ng selebrasyon ng ginanap na Job Fair sa Robinson's Galleria sa Ortigas nitong May 21 na nilahukan ng mga Czech employers. Nagalok dito ng mga trabaho sa sektor ng transportasyon, manufacturing, logistics at iba pang serbisyo na may sweldo mula 2,000 hanggang 3,000 euros. Ayon kay Secretary Kakdak, mahigit 10,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Czech Republic kung saan kinikilala ang kanilang sipag at galing. Dagdag naman ni Ambassador Hedge, bukas ang Czech Republic sa mas marami pang skilled Filipino workers sa ilalim ng ligtas at makataong labor migration. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At para naman sa karagdagang balita, at DMW na i-turn over na ang isang balikbayan box sa Davao, Asek.
At sa tulong ng Department of Migrant Workers at Bureau of Customs o BOC, Port of Davao ay naibalik na sa wakas ang unang nawawalang balikbayan box sa Davao sa OFW na pagmamay-ari ni OFW Ami Fe Sadanya. At matagumpay na ang turnover noong May 16 sa Port of Sasa, Davao City. At dumalo sa turnover sina DMW Regional Director Maria Carolina Agdamag at sa mga opisyal ng BOC Davao. At tiniyak naman ng DMW at Customs na tuloy-tuloy na iniimbestiga ang inisyatiba na ito sa mga pamahalaan para maresolba ang matagal ng issue sa mga naantalang padala na mga balikbayan box para sa mga OFW. At yan po ang mga balita mula sa tahanan at Asek Benny, may mga katanungan, may mga agam-agam ating mga OFW maliban po dito sa balikbayan box. So siguro dapat natin pag-usapan ng gusto ko ano yung mga proseso na dapat nilang gawin, lalo na kapag yung matagal nilang iniintay at hindi nila alam po anong dapat nilang gawin sa mga paano nila matanggap ang mga balikbayan box na matagal na lang pinapadala mula sa ibang bansa po. Tama po kayo, Direktor. Kung mayroon pong katanungan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga OFW na unfortunately napasama po doon sa hindi na-deliver yung kanyang balikbayan boxes, pwede po silang mag-comment ng live or pwede rin po nilang tingnan po yung page natin at mayroon po tayong mga post para doon sa proseso kung papaano po magkakaroon o makukuha nila o malalaman kung ano ang mga dapat gawin kung mayroon silang mga kailangang tingnan para doon po sa mga balikbayan boxes nila na hindi po na-deliver. Pero tuloy-tuloy po dahil alam po natin na itong balikbayan box ay kagaya ng sabi ko kanina ay hindi lang po malapit sa puso, ito'y puso na rin ng mga OFW na talagang ito yung nagkukonekta. Yes. Mula sa abroad papunta sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Opo. So talagang dapat natin pag-usapan kung ano yung mga dapat nating gawin Asek. Tapos may mga na-receive tayong mga questions, 'di ba Asek? Nung kailan ba 'yon? Sa mga nakaraang episode namin dito ay lagi naming nilalabas po kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat na tawagan at pati yung mga numero na ifa-flash natin mamaya, no? Pero sa ngayon Asek, siguro sagutin natin yung mga ibang katanungan na natatanggap natin. Ano yung mga nandito po yung yung aksyon ng yung ginagawa ng DMW para sa mga gagawin natin para matanggap ang kanilang mga balikbayan boxes po. Pero yes, Director, mayroon po tayong mga sasagutin pero kagaya ng sabi ko po, tuloy-tuloy lang po ang ating mga serbisyo at nandun po malalaman nila maya-maya lang kung papaano po ang tamang proseso ng pag-i-claim. Okay pa. Sa ngayon po, bago natin pag-usapan po yun, Asek, wag nating patagalin po at ating talakayan kaagapay po kaman sa ang pulok ng mundo po pag-uusapan po natin po ang balikbayan boxes sa hapon ito. Kaagapay mo. Saan ka man sa mundo. Asek, mukhang hindi pa natin makapanayan po ngayon si medyo na may kaunting technical po tayo, hindi natin makausap po ngayon si Asek Kiko. Pero habang hinihintay po natin po yan ay hingi po tayo ng update mula sa balikbayan boxes po. Sa ngayon po Asek, meron po tayong 24 na boxes Asek, no, doon sa ating database. 28 na boxes po, pero yung 12 doon sa mga boxes ay nasa Port of Davao. So yung Asek, sorry Director, baka ang sinasabi nyo is container, not boxes. Sorry, container po. Meron tayong 12 containers ngayon na nandun po sa Port of Davao. Opo. So ang update po natin doon Asek, doon sa 12 containers ay ngayong 29 po dahil sa pakikipagtulungan po ng Bureau of Customs saka ang Department of Migrant Workers, kasama na rin po ang DTI, ay atin po itong i-deliver po, no, sa ating mga consignees. Ito po yung mga containers na naglalaman ng mga balikbayan boxes
na galing po sa ating mga OFW. Asek, ano po yung paano po yung proseso nito po sa aning pag-distribute po natin itong mga boxes na to? Okay, Director, ganito po, kagaya ng nasabi niyo po, sa next week po, magkakaroon po tayo, out of 12, mayroon pong isang pilot po natin na i-deliver muna. But definitely, by next month, before the end of June, ang target po natin is ma-deliver na po yung 12 containers. And naglalaman po ito ng mahigit 2,400 boxes. Yes. And iba't ibang mga consignees. Yun po ay talagang gagawin natin in partnership po ng ating mga katuwang sa pamahalaan. Nandun po yung Bureau of Customs, nandun din po yung DTI, nandun po yung, of course, ang ating mga regional offices na sila po ang magigiya dahil yung Port of Davao ay yun, dun lang po yung ating mga containers, pero nandun po yun sa iba-ibang rehiyon, kahit sa Barm, yes, at hanggang Tawi-Tawi, mayroon po yun doon sa database natin. So, kung makikita mo, Director, hanggang Tawi-Tawi, mayroon tayong mga balikbayan box na kailangang i-deliver. Pero dahil nga naayos na natin yun, gagawin po natin yun at yun po yung target na kailangan nating makuha na before end of June, may deliver natin. So, yung mga kababayan po natin, na nandoon po, mayroon pong kaming mga listahan na amin pong tinitingnan at alam na po namin kung ilan bawat consignee at ilan po sa bawat rehiyon ang i-deliver. So, pwede po kayong makipag-ugnayan sa ating mga regional offices ng DMW or kahit po dito sa central offices. But definitely, you will be informed. In fact, before this, alam ko po, nagkaroon na po tayo ng initial na pagtatawag para po doon sa mga potential na makaka-receive. Yan, tama ka po dyan, Asek Benny. At ngayon po, naka-flash po sa ating screen po kanina. Ayan po, yung mga tandaan at yung mga karapat-dapat na mga pagpapadala ng ating mga balikbayan boxes po. So dapat talaga ay maging mapanuri tayo, no? Kahit na dyan sa ibang bansa ay siguraduhin lang natin na para po na makatulong po kayo sa amin sa pagbuksan ng mga agencies dyan na kasama sila sa nag-i-scam, na-i-scam ang ating mga OFW ay dapat po ay mapanuri po tayo. Alam po natin kung yung mga verified and accredited na mga cargo forwarders po sa ibang bansa po. May madugtungan ko lang, Director. Kung nag-final exit kasi ako, alam mo naman pag final exit for almost 3 decades na nakaipon ako ng mahigit siguro 20 na malalaking boxes niyan. At pinadala ko, siniguro ko kasi na ang ahensya, ang consolidator yung pag doon sa ibang bansa at yung hindi consolidator dito ay accredited through the DTI o ang ating mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga, DTI, BOC. At awa ng Diyos, Director, nakarating po yung pinadala ko na bagahe, mahigit mga 20 po yun. So, kagaya ng sabi niyo po kanina, tingnan po, mayroon po tayo sa page ng DMW kung sino po yung mga accredited na mga consolidator or mga ahensya na pwedeng tumanggap ng inyong pong mga balikbayan box para hindi po kayo na-scam. Yes. Siguro sa yung mga partners po natin po, kasama-sama po tayo para talagang maprotektahan po ang balikbayan boxes ng ating mga kapwa OFW. Pero Asek, ano pa yung role ng Bureau of Customs saka ang DTI sa balikbayan boxes po? Director, napakalaki po ng role. Una, siyempre yung Bureau of Customs, sila po ang ahensya na talagang yun ang talagang mandato nila, yung mga pinapadala po na mga balikbayan box or anything na papasok ng atin pong bansa ay doon po mayroong mga clearing house yan para bago ilabas kasi may karampatang may karampatang buwis at nagpapasalamat po tayo dahil ang ating pamahalaan before mayroong batas na tayo pong mga OFW ay mayroon pong hindi po covered doon sa mga tax na pinapataw ng BOC doon sa mga commercial na pinapadala. Yes. Pangalawa, yung BOC rin siyempre kailangan din nilang ma-check na yung pinapadala ng ating mga kababayan ay walang mga kontrabando, something illegal. Kaya nga kung ang isang container, kailangan kung na-check nila yan at mayroong kailangang tingnan, hindi po yan basta-basta na binubuksan kung walang presensya ng OFW or in this case yung OWA.
to represent ng OFW. Kasi siyempre, baka kung mayroon nang nagalaw dyan. At hindi po yun basta-basta binubuksan. Ngayon, ang role naman ng DTI, sila po yung mayroong function na pag ang isang ahensya napatunayan na may mga hindi maayos na proseso at saka illegal yung kanilang trabaho, sila po yung parang magpapataw ng karampatang penalty, whether kung suspension or whatsoever. Napaka-importante po ang partnership with BOC at saka DTI. Ngayon, dahil po yung mga balikbayan box niyan ay mga OFW, dito po dahil tayo po ang DMW ay isa sa mga protektahan sila, kaya kasama din po tayo para lang maayos ito at maipadala doon sa mga OFW. Okay. So, napaka importante ang partnership na ito. This should be a whole of a government approach para lang maayos ito. Opo. Saka napaka-importante din, salamat po sa impormasyon, ASEC, at napaka-importante din na malaman ng magpapadala ng balikbayas ang ating mga kababayang OFW kung ano dapat ang proseso na dapat nilang sundin para hindi na sila maging biktima ng balikbayan scam po. ASEC, gusto lang nating linawin po sa ating mga kapwa OFW na yung mga balikbayan box nila ay unang-unang pangasiwa dito ay ang Bureau of Customs po, saka yung Department of Trade and Industry. Tapos nung last na pag-uusap natin, ASEC, kasama yung mga partners natin sa ahensya ay gumagawa na po sila o nagdadraft na po sila ng mga policies and procedures po, para mabawasan po ang mga biktima at maprotektahan po ang mga balikbayan boxes ng ating mga kababayang OFW. Ang isa sa mga proseso, lalo na yung mga hanggang ngayon ay nawawala yung kanilang balikbayan boxes o hindi pa nakakarating ang kanilang balikbayan boxes ay hindi naman kaagad-agad na kapag hindi mo naintay ng 2 buwan o 3 buwan, 4 na buwan ay mag-ano na po tayo, ASEC, kasi naranasan po natin kung minsan umaabot din talaga ito ng 3 buwan o 4 na buwan. Pero kapag ito ay umabot na ng taon, umabot na ng talagang medyo substantial na po yung length, ang una nilang ang ating suggestion dito ay mag-consult sila o magtanong sila sa Bureau of Customs na ASEC, in partnership din po ito ng DTI. Pero syempre, since ito po ay concern ng Department of Migrant Workers po, kami po sa DMW ay mag-a-assist po para sa inyong mga katanungan para po malaman nyo kung ano po yung status ng inyong balikbayan boxes po. At kung meron kaming mga updates kung anong mga dapat namin gawin sa pakikipag-partner po namin sa mga ahensya ng gobyerno ay dalawin nyo lang po ang aming website, DMW website, at doon po namin ilalagay kung ano yung mga proseso na dapat ninyo pong sundin. Susugon ko lang, Direktor, yung sinasabi mong minsan umabot ng 3 o 4 na buwan. Para klaro po sa ating mga tagapakinig, normally kasi kagaya nga ng experience natin, minsan yung mga consolidator sa ibang bansa, iniipon muna yan. So yung pagkakuha ng bagahe mo doon sa bahay mo, dinadala mo na yun doon sa warehouse nila at mag-aantay para mapuno yung 24-footer na container or 12. Bago yun ma-shift, minsan umaabot ng 1 buwan, then yung travel po papuntang dito sa Pilipinas, 1 month, 45 days or 2 months. Pero kaya nga sabi nyo, kung medyo hindi naman masyadong katagalan talaga, kailangan mo nang i-clear sa BOC. Mayroon pong tayong waybill na nandun po yung address kung sino ang dapat na pagtanungan. Pero dito po, dahil pumasok na nga ang DMW director sa kaso ito dahil mayroon na pong medyo matagal, 1 year, 2 years. Ang role po ng DMW, dahil OFW po ang nandyan po, ang medyo nahihirapan, ay para maayos at matulungan silang makuha. Ang base dito, nagpalabas po ang Department of Migrant Worker ng Department Order 01 May 2025 at dito po, Director Charles, mayroon pong nakalaan na financial assistance
action fund na worth 30,000 bawat po naapektuhan doon sa mga balikbayan na yan. So, doon sa mga OFW, pwede po silang lumapit sa ating mga regional offices. At kung nandun po, kasi mayroon tayong listahan na, kagaya ng Davao, at nandoon sila, mayroon pong forms na i-complete para makakuha po sila ng assistance. Ngayon, kagaya ng sabi nyo, kung hindi pa, dapat i-check mo na at mag-file ng complaint sa Bureau of Customs or DTI kasi importanteng malaman na kasama sila doon kung saan man pending. Sige po. Bago natin ipagpatuloy yung usapin yan, Asek po, bali meron na pa yung department order po, no, tungkol dito sa action fund. So medyo may napaka-interesting na usapan dito sa department order 1, no. Pwede mo pang ibigay ang detalye maya-maya lamang po sa pagbabalik po ng tahanan ng OFW. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. Ayan, narito po ulit tayo. Asek, nabanggit mo kanina tungkol doon sa tulong ng OFW para dito sa mga biktima ng balikbayan boxes po. Ito po yung action fund po, no? Pwede po pong bigyan mo kami ng kalinawan po tungkol po dito, Asek. Yes po, Director. Kagaya ng nasabi ko po kanina, may pinalabas po ang Department of Migrant Workers na Department Order. Yun po yung guidelines para po doon sa proseso kung papaano mag-claim ng financial assistance doon sa nabiktima ng balikbayan na scam. Mayroon pong mga requirements na kailangan i-comply. Mayroon din po tayong sa website natin sa guidelines, pero pwede po silang bumisita sa ating mga regional offices, lalo na po ngayon doon sa Mindanao area. Mayroon po tayong mga welfare officer doon na tutulong kung paano, o pwede rin silang tumawag sa atin pong mga hotlines at mayroon pong mag-assist. So kagaya po ng sabi ko sa inyo, pagkasama po sila doon sa mga listahan natin na vetted. Pag sinabing vetted, kasi ito na po yung laman ng 12 na containers na nasa Bureau of Customs sa Davao, at may mga listahan na po yun.
Then kung nandun po ang kanilang name o ang name ng OFW, then they will be entitled po para doon sa financial assistance na 30,000 po bawat OFW na nagpadala ng Balikbayan Box. Opo. So, mayroon po tayong, tingnan na sa website natin, makikita na very simple at mabilis lang po ngayon. So may criteria po ito, ASEC, hindi Yes po po. lahat ay nagpadala ay entitled po kaagad. So meron tayong sa mga criteria kung sino yung mga mabibigyan. Pero ASEC, gusto ko lang linawin, ASEC, nung una nating pag-check doon sa mga yung Balikbayan boxes, yung mga containers, may mga iba doon na hindi po sila OFW. Hindi sila kasama doon as OFW. So nandun din naman po sa website natin kung criteria kung sila po ay kasama ba sa Action Fund or hindi, po. Opo, Director, alam po naman natin na ang atin pong mandato ay para sa mga OFW at kanilang pamilya. Hindi rin natin matatatwa na baka sa isang container mayroon doon napasama na commercial or kaya hindi naman OFW. Kaya nga, vetted natin yung listahan at kung sino yung makakatanggap. Kagaya ng sabi, kung wala po sila, pwede po silang makipag-ugnayan sa BOC. Kung mayroon pong waybill na maipapakita sila kung kailan pinadala at kung sino po ang deconsolidator dito. Pag sinabi kasing deconsolidator, yun po yung mga kampanya rito na magdi-distribute. Sa abroad is consolidator, pagdating dito deconsolidator. So, yun po ang kailangan nating kailangan lang gawin kung wala po dun sila sa listahan. Kasi siyempre kailangan natin din malaman at mayroon tayong guidelines para din po maprotektahan po na yung ating pondo ay para lang po doon kung sino pa ang nararapat na makatanggap. Okay, maraming salamat. So, yan po ay napaka-clear. At kung mayroon pa kayong mga katanungan, meron po kami sa website kung paano nyo po maipadala ang inyong mga katanungan o mga inquiries hinggil po sa Balikbayan boxes natin po. Asa ngayon po, ASEC, kasama po natin ngayon sa studio. Narito pa rin po sa tahanan ng OFW para sa Kalinga at Action para sa ating mga bagong bayani. At ASEC, makakasama po natin ngayon live sa studio si Josephine Agus, dating OFW mula sa Saudi Arabia po, ASEC. Thank you, Director. Natutuwa ako talaga yung pag nakikita natin yung mga kababayan natin, yung mga dating ka-OFW na nandito. At nagpapasalamat kami na paunlakan mo po ang aming imbitasyon dito sa studio, Ma'am Tina. Tina po ba ang maitawag? Tina, pwede po bang maiksing pakilaling sarili? Ako po si Josephine Agos, na isang OFW. Kauwi ko lang ng July 24, 2024. Ako po ay nakatanggap na ng livelihood. Ngayon, yung sa... Okay. Tanungin ko, ano po ba ang trabaho nyo nung nandun po kayo sa ibang bansa? Sabi nyo po sa Saudi Arabia. At ilang taon po ba kayo nagtrabaho doon? Bali, 10 years. 10 years, wow. Relax lang po kayo, ma'am. So, kentuhan lang po tayo dito. Pag ganyang mga 10 years na yan, sabi nga namin, ang dami mong inuwi, sakong reals yatang naiuwi nun yan at malaki na yung bahay nyo. May pinapaaral, sir. Ay, yes po. Alam mo, ganyan po tayong mga OFW. Isa sa mga talagang natin, purpose is yung mapaaral ng ating mga anak, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng konting pangkapital. Pero sabi niyo po kanina ay mayroon pong naibigay sa iyong assistance na nung pagdating niyo last year. Baka ito po yung atin pong reintegration program sa NRCO, yung National Reintegration Program for OFW, yung L4, Livelihood Program for OFW, reintegration po ba? Ay, sige. Nakakuha na ako. Oh, thank you. So dumaan po kayo doon sa seminar. Bago po kasi yun, mayroon tayong financial awareness seminar para sa small business management training. Ganun po ba? Okay. Ngayon, kagaya po ng nabanggit ni Director Charles, ay kayo po ay nakakuha of course ng last year ng 10,000 para sa atin pong L4. At ngayon po sinabanggit nyo na beneficiary din po kayo ng atin pong Action Fund. Yes, sir.
Ano po ba ang assistance na nakuha nyo sa Action Man? Kasi mayroon po tatlong iba-ibang stages. Segment. Una yung para po doon sa distress, which is 50,000. Tapos yung about medical assistance, which is 75. Yes. And others. Ano po ba ang assistance na nailapit nyo sa DMW? Livelihood lang, sir. Livelihood yung 10,000. Pero ngayon, sabi nyo po, nag-apply po kayo sa Action Fund. Yes, sir. Ano sa tingin nyo? Makakakuha po ba kayo? Siguro. Director, parang parang medyo kinakabahan pa si Ma'am Tina. Pero mayroon po akong magandang balita sa kanya. Para doon sa Action Fund niya, Director. Pero tatanungin ko muna, of course, ito pong, kung mayroon po kayong matatanggap, kasi nung review po natin yung request nyo is para sa medical assistance. MRI, pwede nyo sir. bang ikwento, ano bang medical conditions ang kailangan yung patingnan sa katawan? MRI. May ano po ba ang diraramdam nyo po? Kung okay lang pong yung ma-share. Sumasakit yung ulo ko, sir. Alright. Okay. Siguro, Asek, tanungin na lang muna natin siya. Ready ka bang tanggapin na ngayon po ang Action Fund na tulong sa ating Yes, sir. gobyerno po? Ready na. Director, hindi na natin pagtatagal, baka hindi na makapagkwento si Ma'am Tina. Sige. Ma'am Tina, mayroon po tayong, kagaya ng sabi nyo, nag-apply po kayo ng Action Fund at magpasalamat po tayo sa ating pamahalaan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at of course sa ating pong Secretary at ang DMW at yung hiningi nyong assistance, medical assistance, worth 75,000 ay iabot ko po ngayon sa inyo rito. Ito po yun. Hindi po kayo dapat magpasalamat sa akin. Magpasalamat tayo sa ating presidente at ang of course ang Department of Migrant Workers. Maraming salamat sa Pangulo, kay Bongbong Marcos, tapos sa mga ng DMW, kay Sir Bini at saka kay Sir Charles. Hindi nyo po ba bibilangin? Baka medyo nabawasan yan. Anyway, yan po ang naitulong po namin sa Department o sa ngalan po ng Department of Migrant Workers po. Ang tuloy-tuloy na pagpapaalala kahit po nandito na kayo sa Pilipinas, kapag yung mga OFW po natin na nangangailangan ng tulong, kasama po ang inyong pamilya po. Kami po ang inyong public service po sa pagtutulong po sa ating mga kapwa OFWs po. Maraming Sir Charles. Oo, sana po ay panalangin po namin sa buong tahanan po ng OFW na sana ay gumaling na kayo sa lalong madaling panahon po. Pagkasakasama tayo ulit. Director, bukod dyan, mayroon pa tayong isang OFW na nasa National Kidney Center na atin din pong natulungan. Kailangan sigurong mai-report din, may patch in para po malaman na ng ating pong mga nanunood ang isang OFW na atin pong lumapit sa atin at kasalukuyan po ay natulungan po natin. Yes, at Asek, at sa katunayan po ay makakapanayam natin siya ngayon live sa ating linya kay OFW Meriam Badong. Nasa linya po ang kanyang pamangkin na si Mr. Albashir Badong. Albashir, magandang hapon po. Po, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Oo, kumusta naman po ang kalagayan po ng auntie niyo po, no? Opo, tita ko po. Tita. Kumusta na po ang kalagayan niya po, sir? Ngayon, umpis naman siya, nag-open siya ng mata niya. Bali, ang hinahabol nila ngayon kasi mataas ang potassium na tita ko ngayon. Kaya yun yung kailangan nilang pababa. Kasi parang fluctuating daw po kaya pataas, pababa. Kaya hindi pa Kasi ang suggestion sa amin talaga, dapat sakali ang napagtanuhan namin kasi maraming tinatanong. Baka sakaling mag-radio or kasi may po siya, yung parang tumor na sa brain niya po . Pero ngayon okay naman po siya. Kasi nag-steroid siya nung nakaraan. Oo. Bali yung aming kasamahan kahapon, Asek, bali shout out po kay Cherry. Personal po niyang dinalaw po itong si pumunta po dito si ate. Pumunta at kayo nabigyan po kayo ng sir ng financial assistance po ng department sa Action Fund po. Kaya nga po.
Dinala niya po rito yung 75,000 na tulong po na cash assistance para sa tita ko. Eh, sabi ko nga po sa kanya, salamat po sa lahat, pati sa sa DMWD po, Department of Migrant Workers. Salamat po. Opo, at kasi sa ating tulong din po talaga sa amin. Kagaya nung ito, medyo na gagalip na kami ng paghahandaan namin para sa niya sa radio. Opo. Sige, panalangin na lang po natin, Asek, na mabilis na paggaling po ng iyong auntie po. Oo. O sige po, wag po kayong mag-atubili na tumawag po sa amin sa Department of Migrant Workers at patuloy pa kaming minomonitor po ang kalagayan po ng inyong auntie po, Asek. Opo, maraming salamat po sa inyo, sir, sa ating Pangulo na si BBM. Sana po kung sakali pwedeng makapag-reach out pa sa mga ibang pwedeng makatulong. Sana po yung tita ko kahit dalawin dito sa hospital, pwede. Sige po. Maraming salamat po. Bye for now po, sir. Pagaling po ang auntie niyo po. Sige po. Salamat. Yes po, kagaya ng sabi po sa amin mga director, para po sa mga nangangailangan ng tulong o mga mahalagang anunsyo, mayroon po tayong website para po doon magkomento o humingi ng serbisyo at mayroon po tayong email address, social media, channel at hotline para po sa mga inyong mga assistance na kailangan nyong pong makuha at naka-flash po yun dito sa atin pong screen. Opo. Mabalik lang po ako kay Ma'am Josephine po. Ma'am Josephine, ano po yung masasabi niyo po na nandito na po kayo sa Pilipinas at ayan po, meron pang konting tulong po na na-receive po natin sa Department of Migrant Workers po. Nagpapasalamat ako, sir, na malaking tulong na rin tong binigay niyo sa akin para sa pagpapagamot. Sige po, Montina, at wag po kayong mag-alala. Ang buong pwersa po ng DMW at ang ating pamahalaan ay narito po para tulungan po ang ating mga bagong bayani, mga OFWs kahit sa amang panig ng mundo, nandun man sila sa labas o nandito. Wag lang po kayong mag-up-to-billing lumapit. Again, kagaya ng sabi ko, naka-flash po sa screen kung ano po yung mga contact details na kailangan. So, yun lang po at dalangin namin sana maging maayos at mabuti po yung pag-exam. Okay po. Asek, isa pong flash report, Asek. Ang Malacanang po ay nagdeklara na ang June 6, ito ay sa Friday, isang Friday to June 6 na regular holiday upang bigyan daan at obserbasyon ang Eid al-Adha ng Muslim community po. Ang detalye mula po kay Raquel Bayan. Radyo Pilipinas Flash Report. Yes, idineklara nga ng Malacanang na regular holiday ang June 6, 2025, araw yan ng Biyernes. Sa bisa ng Proclamation number 911, nagkasaad na ito ay upang bigyang daan ang obserbasyon ng Eid al-Adha ng ating mga kapatid na Muslim. Pirmado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proklamation ika-21 ng Mayo 2025. Ito muna yung pinakaulit sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Flash Report. Ayan po, maraming salamat po mula sa anunsyo kay Raquel Bayan po. At muli naman po, Asek, napakahalaga po ng ating napag-usapan ngayong araw rito tungkol po to sa Balikbayan Box po. At para naman sa mga malalagang anunsyo po, meron din, makukuha po natin ang mga information na ito mula sa ating website, mga official website po natin ng DMW po. At amin pong inihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At ako po si Director Charles Tabu sa ngalan ng DMW Land-Based OFW Concern. Yes po, at sa ngalan po ng Land-Based OFW Concern, Asek Veni nandarito. Director, namimiss ko yung Asek partner natin dito, of course yung main host si Asek Kiko, pero hindi naman sa namimiss natin dahil yung pinuntahan po niya ay talagang trabaho. So, dapat po ay kasama natin siya and we were trying na mai-connect natin siya. Pero
Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasamahan at of course sa ating mga guest na natin at naiparating po natin kung ano po o yung mga serbisyo at mga kailangan na dapat kung kailangan po ng mga tulong or assistance ng ating mga OFW at kanilang pamilya, makikita po yun sa ating website o kaya na naka-plus na. Yes po. Busy kasi itong ating partner na si Asek Kiko, no? Busy po sa mga pinupuntahan niya po. So hindi po siya nakarating ngayon, pero sigurado natin 'yan, no, na makakasama pa natin siya sa darating ng mga episode natin, no, sa mga darating na episode natin mga every Thursday mga 3 to 4 o'clock. Pero Asek, meron pa naman tayong oras, no? Pag-usapan nga natin yung Asek, yung ano yung mga dapat siguro na dapat tutukan ng ating mga OFW sa pagpapadala ng ating mga balikbayan boxes po. Siguro dapat nilang tingnan dito, Asek, no, yung legit ba ito? Matagal na ba ito? Nakapagpadala na ba ako noon? Ano mga dapat kong tingnan? O ano yung mga dapat na mga criteria sa sarili ko na dapat kong tingnan para sinisigurado ko na makakarating ang aking balikbayan box para sa aking mga mahal sa buhay? Siguro, Director, hindi na ako magpaligoy-ligoy. Sariling experience ko na lang kasi wala namang nangyaring hindi maayos. Ang unang dapat tingnan, alam kasi natin, tayo kasi mga Pilipino, kahit na kalahating halala or 50 halalas, halala is actually sintabo pagdating sa Pilipino. 1 real is peso. Yes. Halalas lang, tayo talaga, naghahanap tayo ng medyo nakakamura tayo sa pagpapadala ng bagay. Minsan, hindi natin nakikita na may mga padalahan o kaya may mga consolidator doon na fly by night. Makikita mo yan na mabilis yung mabilis yung pagpunta, yung pagkuha, pero ang challenge dyan, nakakarating ba? Kasi mas mababa kami ng 25 halalas or 50 halalas. Ako naman, kung mga ilang kilos yan, minsan doon ako pumupunta. Kaya doon natin nasasabi niya, mayroon tayong kasabihan sa Tagalog na ang naghahangad ng kagitna, isang salop ang nawawala. Yes. So, wag pa dalos-dalos. Ano bang ibig sabihin nun? Gusto mong makatipid pero hindi mo naisip na yung buong nagkaroon ng problema. So, papaano natin ma-overcome yung mga ganyan? Kagaya ng sabi ko kanina, mayroon po tayong mga listahan sa DTI at saka nakapost po yun sa page po ng BOC kung sino po yung mga accredited na mga ahensya na pwede nyong pagpadalhan. Na nakakasiguro kayo na pag kinuha sa inyo ang bagahe nyo doon sa pintuan, kaya nga yan door-to-door, Direktor, kasi kukuhanin sa door ng bahay mo at idadalhin doon sa door ng bahay dito sa Pilipinas. Ang nangyari, door to custom. Yes. At doon na nagkaroon ng problema kasi wala nang tumanggap dito na deconsolidator para ibiyahe papunta doon sa bahay mo. So yun lang na minsan kailangan tayong maging mapanuri. Kailangan na nating gamitin natin minsan ang ating sentido komon. Yes. Tama po kayo dyan, Asek. Sa unang-una tayo rin po ang minsan ay nagbibigay din ng sarili nating problema sa sarili natin dahil dapat tayo ay maging mapanuri, mag-monitor at kung may mga katanungan, andyan po ang aming website at meron din po kaming 24/7 na pwedeng mapagtulungan po para kayo po ay hindi na po mabiktima ng balikbayan scam po. So muli po sa susunod na linggo po, Asek, marami pa tayong mga pag-uusapan para sa mga kapakanan ng ating mga OFW po. Yes, Director. Asek Kiko, alam namin na very important po yung mission nyo. Huwag po kayo mawawala. Namimiss kayo ng ating mga tagapanood. So next week po, abangan nyo po, narito na po si Asek Kiko partner para po sa next episode. Shout out ko lang din na ingat po sa biyahe. Opo. Thank you. So kaya abangan po sa susunod na linggo ang may mga makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. So kita-kita tayo muli dito lamang sa nag-iisang paboritang programa tuwing Huwebes, ang Tahanan ng OFW. Tahanan ng OFW ng Department of